Panindigan naman para sa Canadian workers at industries ang naging tugon ni Prime Minister Justin Trudeau at ng ilan pang Canadian officials sa desisyon ni US President Donald Trump na steel at aluminum tariffs. Kung paano nito maapektuhan ang mga nasa Canada sa report ni Teresa Redula. If it comes to that, our response, of course, will be firm and clear. We will stand up for Canadian workers, we will stand up for Canadian industries, and more Canadians will stand up for each other. Makikipag-ugnayan ng Ottawa sa Washington para idiin ang magiging negatibong epekto sa Americans at Canadians nang tinatawag niyang hindi katanggap-tanggap na taripa ng Amerika sa steel at aluminum imports. Lunes, iniutos ni US President Donald Trump ang 25% taripa sa steel at aluminum nang walang exceptions o exemptions. If we make it in the United States, we don't need it to be made in Canada. We'll have the jobs. That's why Canada should be our 51st state. Hakbang na pinakatatamaan ng Canada na ayon sa mga ekonomista may epekto ring dala sa Amerika. Kapag nag-impose ng taripa ang Estados Unidos doon sa mga ini-import nila na aluminum at metal galing sa Canada, magmamahal yan sa Estados Unidos. At ang mangyayari niyan is mababawasan yung tinatawag nating export demand nila doon sa mga produkto na yan. Dito naman sa atin ang mangyayari is since nababawasan yung demand papunta sa Estados Unidos, ang mangyayari nito is magbabawas ng produksyon, yung mga sektor na yan. At pag nagbawas ng produksyon, ang magre-resulta po niyan is unemployment. Nasa 70% ng steel at aluminum exports mula Canada ay papuntang Amerika. Kaya nababahala ang ilang komunidad tulad ng Hamilton, Ontario, na mayroong 20,000 empleyado sa steel industry. Families are going to have a hard time putting food on the table. It's a very difficult time economically already for people with the cost of everything being so expensive. And this kind of challenge, this kind of shrinking of the workforce and of people's jobs is going to be painful. Isang delegasyon naman ng mga Canadian mayors ang nasa Washington para talakayin ang magiging epekto ng taripang ipapataw sa Marso. Kasama ang mga alkalde ng Amerika. Bumiyahe rin ang 13 provincial and territorial premiers para kumbinsihin ang Trump administration na mas matatag ang parehong bansa kung sila'y magtutulungan. In our neighborhoods, it's our businesses, it's our residents who will feel them, and tearing apart one of the most successful economic partnerships in the world and in history is not something that we're supportive of, not something that I've heard them be supportive of, and we've all got a big job to do to convince the current administration here that we're better off together than apart. The White House knows we're down here, all elected officials know we're down here, the American people know we're down here. Because we care. Isinaad ni Doug Ford na gaganti ang Canada kung itutuloy ni Trump ang mga taripa. Pero ayon sa mga ekonomista, sakaling tapatan ng Canada ang mga ito, maapektuhan din ang mga mamimili. Sa mga kotse, sa mga truck, gumagamit po ng bakal at aluminum sa paggawa yan. Sa paggawa rin po ng bahay, gumagamit na tayo ng bakal. No? Sa pagkain din po, yung aluminum sa mga dilata, ginagamit din po yan. So asahan natin na magkakaroon din po ng epekto ito sa presyo ng mga bilihin dito sa Canada kapag nagtuloy-tuloy po itong retaliation natin sa taripa ng Estados Unidos. Teresa Redula, Omni News, Toronto.